Good morning, good morning, good morning. Happy Sabbath everyone. Okay, so isang maulang Sabado po sa inyo at muli tayo po ay magsama-sama na umpisahan ang umaga, ang buong maghapon na ito sa pamagitan po ng ating pong pagpupuri sa ating pong mahal na Diyos, atin siyang awitan, atin siyang panalanginan, atin siyang sadyain, intentional, mga minamahal ko na atin pong pag-aralan ang kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. At patuloy atin nawang unahin ang ating pong Diyos at ang wika nga ng banal na kasulatan ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego, nag-aanyaya po sa inyo na sa loob na isang oras, mga minamahal ko, ay magsama-sama tayo na gawing pangunahin at prioridad ang ating pong mahal na Diyos, sapagkat ikaw at ako ay laging prioridad sa Kanya. Binabati natin ang ating pong mga ginigilin at subaybay sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw po sa inyo. Anumang oras po ang inyong kinalalagyan sa banda ko kayo na mundo naroroon, ay lagi na lamang sumagi po sa inyong ala-ala na kayo po ay minamahal ng labis ng Diyos at ninanais niya na kayo po ay pagpalaing mainam sa tuwina. Okay, so atin po binabati ang ating mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan po ng Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, happy Sabbath, Sister Ami and family. Good morning po. Happy Sabbath po sa bawat pamilya po nakasama na po natin ngayon sa Google Meet at yung mga nakatune in po sa FB Live. Purihin po natin ang Panginoon at parang gumaganda na po ang ating kapanahunan sa umagang ito. God bless us all. Amen and amen. Maraming salamat, Sister Ami, sa iyong pong pagbati. Again din, ating binabati rin po yung mga agang nagsipag-tune in sa ating pong FB Live. Ano po? Nandiyan na ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya. Blessed morning po sa lahat from Baler, Aurora. Kamusta po sa ating mga kapatiran dyan? Ano po? Shout out. At God bless po sa inyong pong ministry. At ganyan din, si Nanay Eva ay bumabati rin. Ang sabi niya ay happy Sabbath mga kapatid. Happy God first morning po to all. At ganyan din kay Tatay Mando. Kamusta po kayo dyan? At ganyan din Sister Melda, sabi niya ay showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Every gising is a blessing. Happy holy blessed Sabbath to all FB Live, Google Meet, and God's messages of love. Thank you, Lord, for your guidance and protection every day. Ayan. Okay, so atin pong binabati rin yung mga nagsisipag-browse sa ating pong YouTube channel. Ano po? At meron na po tayong YouTube channel sa mga hindi pa nakakaalam. God's Messages of Love Ministry. Gaya po ng ating pinatugtog sa intro. Yung mga nakakita po noon, yung mga nasa FB Live. Paumanhin po sa ating pong mga nasa Google Meet. At hindi po natin, hindi siya nakikita. Ano po? Pakitignan lamang po sa ating pong YouTube at makita po natin. At ganyan din sa live streaming ng FB, makikita po iyon. Okay, so ating pong binabati kayo at nawa ay paki-subscribe niyo po at paki-like, mag-iwan ng like, at ganyan din ay makipindot na rin po yung pong notification bell para kayo ay updated sa ating pong mga ina-upload ng videos. Halos araw-araw naman po ay nag-upload po tayo. At ating binabati rin si Sister Emma Halos Doniego at sa iyong pong buong family. Happy Sabbath po mga kapatid ko kay Kristo. God bless us all. Yan, kamusta po sa mga taga-Ipag Church. At hayaan nyo rin natin pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share ng video kahapon. At ating pong binabati sila Manang Melda Gustilo, Brother Jerome Dotimas ng Mindoro SDA Church. At ganyan din naman ay binabati natin Sister Gemaline Hilar, Sister Jeline Espiritu, Sister Arsenia Merioles, Sir Raul Di Castro, ating kapatid na Domingo Santiago Ligay, Sister Joy Villarosa, Mimosa Enriquez, natin po kasamahan sa hanap buhay, ang ating kapatid na Rogin Pajares. Ganyan din po si Sir Cyrus Bermejo. At ganyan Sister Efren Puertes, kamusta po sa mga taga Binukawan? At shout out po sa inyo dyan.
Si R.L. Shark, namin pong kasama sa Hanap Buhay, Mary Ann Simbol, Sister Margie Rivera, Sister Biolis Parguera, Sister Calvi Rojas, Ednoc Shine, Brother Willie Baril, Brother Marlon Bendo, at gayon din naman po ang ating pong bayaw sa pinsan, Jason Fernandez. At ating binabati rin po ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte at gayon din Kiambao, Galarce at Santos Clan ni Sister Emelda. At gayon din po ang ating mga kasamahan sa Hanap Buhay. Mga katubig, gising-gising po. At tayo po ay magsama-sama na unahin natin ating Diyos. Tayo po ay mag-worship. At gayon din natin pong pinapasalamatan ang ating pong mga sponsors and followers. May God bless you all, mga mahal ko. At tunay nga na ang aming pong puso ay nagagalak sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Gabit araw ay nandyan po kayo. Ang pagpapala ng Diyos ay managana po sa inyo. At gayon din, binabati rin po natin si Brother John Christopher Ribano. At gayon din si ating pong kumpare kaibigan Tommy Aaron ng happy birthdays. Dahilan dyan, ang unang ko, ating pong batiin siya. At gayon din natin pong nais na iparating din ang ating pong pagbati ng happy anniversary sa Bailo SDA Church. Ayan, sila po ay nagdiriwang ng kalapong anibersaryo. Kung ilan ay hindi ko po nakita, no po. Ngunit sila po ay lumabas sa ating pong pag-friend natin ay lumalabas po ang notification. Kaya atin po silang batiin ng happy anniversary. Ayan. At gayon din natin pong pinapasalamatan ng ating pong mga matsatsaga at masisipag ng mga shavers. Sila Sister Maylin Basea, Sister Nora Arena, Sister Pereyes, Tita Lolet, Ate Sarah Lim, Ate Tessie Oliver, Sister Jennifer Casimo, Sister Rosemary Guillermo, Ate Juby, Ate Sani Istalita, Sister Emelda Diego. Ayan, maraming salamat po. Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo na habang nabe-bless ay nag-share din naman. Gising is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi sapagkat ngayong umaga tayo po'y nakatagpo ng biyaya at habag sa ating pong mahal na Diyos na tayo po'y ibinangon mula sa ating pong mahimbing na pagtulog kagabi at tayo po'y pinagsama-sama upang unahin natin siya ngayong umaga. Ating binabati po ang ating mga kamanggagawas, Panginoon, sa pamamagitan po ng Google Meet na hindi ko nabati kanina. Magandang morning, happy Sabbath, Tita Lolet, at kayo din kay Ate Lita. Good morning po. Happy Sabbath po sa ating lahat. Maulan pa rin po. Ingat-ingat pa rin po tayo, mga kapatid. Pero magkita po tayo. Happy Sabbath po. Napakalakas pa rin po ng ulan dito sa amin. Ayan, nawa ang pag-iingat ng ating pong mahal na Diyos ang siyang sumating lahat sa masungit na kapanahonang pong ito, no? Samantala, ating binabati rin ang ating pong mga nasa FB Live na naglagay na kalamang pagbati, si Ate Rita Hornal. Happy Sabbath, God first morning po sa ating lahat. At gayon din si Ate Mary ay bumabati ng Happy Sabbath po sa lahat. God bless all. God bless our devotional and God bless the family. Thank you po sa mga panalangin. At gayon ni Sister Biolis Parguera, good morning po sa ating lahat. Happy Sabbath day po sa lahat. At gayon ni si Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe, sabi niya, good morning po. Happy Sabbath po sa lahat. God bless us all. At Sister Wilna Rolye, happy Sabbath loving brothers and sisters. Si Ate Peli ay bumabati rin po. Ang sabi niya, happy Sabbath. Good morning everyone. Blessed devotional to all. God bless us all. At si Sister Mary May Doliosa Espiritu, happy Sabbath po mga kapatid. At gayon din si Sister Emma ay sabi niya, amen. Ang oras po natin, time check, 5:55 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Huwag nang magatubili, huwag nang magpatumpik-tumpik. Tayo po'y gumising-gising na at bumangon-bangon na at halina po kayo.
tayo po ay mag-morning devotional na. Ang buong family po ay isama, wala pong maiiwan, magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera natin pong Prinsipe Emmanuel ay ating sasabing nagkakaisa, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo musad, tayo po muna ay manalangin. Amang banal, handa na po kami na matutong muli sa inyo pong paaralan. Minsan pa, O Diyos, ang banal niyo Espiritu nawa ang inyo pong ibuhos sa aming pong kalagitnaan, sapagkat kayo po'y nagwika na kung may 2 o 3 na nagkakatipon sa inyong pong banal na harapan, ay kayo po ay nalagay sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo sa amin, Ama. Ang banal niyo Espiritu ang magkaloob sa amin ng karunungan at kahandaang makinig sa inyong mga salita. Lalo na po ay pagkalooban kami na kakayanan at kapangyarihan na matapos namin mapakinggan, matuto kami sa inyong pong pagtuturo. At maikabuhay nawa namin to, magamit namin sa aming pong praktikal na pamumuhay. Makita sa amin na kayo ang Diyos na aming pong pinaglilingkuran. Mahayag sa aming pong buhay ang buhay ng aming pong Panginoon Hesus. Baguhin kami, O Diyos, tungo sa inyong pong banal na kakalooban at sa bawat larawan ng inyong bugtong na anak. Amin pong dinadalangin ang blessing na ay sumagana sa bawat isa sa amin, na kung saan ang spiritual na almusal ay aming tatanggapin kompleto at nag-uumapaw, siksik, liglig at walang sapat na kalalagyan. Ang iyong mga anghel ang italaga upang kami mabantayan, maingatan po kami, makayari kami at aming masasabi, kayo'y aming nakatagpo, napakinggan ang tinig po nyo at kayo ang siyang nataas na lumahati at nabigyan kapurihan, kayo at kayo lamang. Patawarin naman kami sa aming pagkakasala, alang-alang sa dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and Amen. Okay, at binabati po sila Brother Alan at ang kanyang buong family. Happy Sabbath, mga kapatid. Good morning po. Happy Sabbath din po sa inyo, Brother Marlon, at sa inyong pamilya at sa bawat sambayan po na narito sa ating devotional. Palain po tayong sama-sama ng ating Panginoon. Inyo pong pagbati. Okay, hayaan nyo na atin po share sa screen ang atin pong babasahin. Ano po? Okay, ngayon po ay July 26. Ito po ang ating babasahin ngayon. Yan. Ito ay pagpapatuloy pa rin ng atin pong pag-aaral mula po sa Exodus. Ano po? Yung panahon na kung saan ay yung 10 salot ay binubuho sa lugar na Ehipsyo, no po. At kung kahapon nakakita natin yung parang tila yung maling pag-amin at pangako nito pong si Pharaoh, no po. Matanggal lamang yung pong mga granizo ay heto na naman. At same na naman ang kanya pong ginagawa, mga minamahal ko. Dahilan dyan, ang salot ay hindi tumitigil. Kaya ngayong umaga, heto na po na naman, mga kapatid ko, ang salot na paparating. Ayan. Mga balang, mga kapatid ko, ang siyang ibubuhos muli sa Ehipsyo. No po, sa Ehipto. Yan, kaya nga sabi ng Exodus chapter 10 verse 12, nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng lupain ng Ehipto para sa mga balang upang sila ay magsiparoon sa lupain ng Ehipto at makakain ng bawat damo sa lupain. Heto po, mga minamahal ko, no? Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kayong muli na tayo po ay magkaroon ng pagninilay-nilay sa bawat ating mababasa, mapapakinggan, at kung maaari sa inyong pong pagbabasa ay samahan nyo po ng isang pagsusuri at ating pong hinihimay ang mga talata upang ating pong matagpuan ang mensahe ng Panginoon, at samahan po natin ng napakaraming panalangin ng kanyang pagtuturo ay ating pong masumpungan, at ito po ay ating may apply sa buhay po natin. Ay ito po ang nilalaman. Si Moises ay nagbabala sa monarko na isang salot ng mga balang ang ipapadala. Natatakpan ang balat ng lupa at kakainin ng bawat berdeng bagay. Ang mga tagapayo ni Paraon ay nabigla sa bagong panganib na ito. Nagtamo sila ng malaking kawalan sa pagkamatay ng kanilang mga baka. Marami sa kanilang mga tao ang napatay ng granizo. Ayan. Mga minamahal ko, yung huling salot na kalapong dinanas, hindi pa sila man lang nakaka-recover, ano po. At maraming naging casualty.
yun pong huling salot na kanilang pinagdaanan. Yung mga hayop nila, gayon din yung mga tao, mga namal ko, ay nangapahamak. At heto na naman, at meron na namang nakaambang panganib. Alam nyo, ang maganda sa ating pong mahal na Diyos, no po, actually, sa buong kasaysayan natin po mababasa sa banal na kasulatan, lagi po may babala bago po yung pangyayari. Kaya malaking pasasalamat natin sa Diyos kung atin lamang po itong siseryosohin, kung atin lamang pong uublagihin yung sarili natin na pag-aralan ang banal na kasulatan. Napakalaking advantage po sa atin, mga kapatid. Bakit kanyo? Kasi bago pa man mangyari ang isang bagay, binibigyan niya ng kapahayagan. Pinapauna niya sa katauhan upang sa gayon, huwag tayo mabigla. Alam nyo, ang nagagawa kasi ng biglaan, yung pagpapanik. Mamaya siguro maaari niyo po i-share, ano pong nagagawa ng pagpapanik sa atin, yung biglang takot. Ano pong nangyari sa iyong pangatwiran? Ano pong nangyari sa mga balakin mo kapag dumating po ang mga pagpapanik na yan? Kaya, pasalamat tayo sa Diyos at meron pong paunang babala. At ganito ang nangyari po sa mga taga-Ipsyo. Ano pong nangyari? Ang takot ay nasa kanilang damdamin na naman, yung kanilang pag-alala. Nang magkagayoy, muling tinawag sina Moises at Aaron at sinabi sa kanila ng hari, "Humayo kayo, paglingkuran nyo ang Panginoon niyong Diyos. Ngunit sino ang magsisialis?" Ayan, so ito po yung maganda, Ngayon, nung tinanong na kung sino yung magsisialis, siyempre, sumagot naman po yung si Moises at si Aaron. At ang sagot ay kami ay pupunta kasama ang aming mga bata at kasama ang aming matatanda, kasama ang aming mga anak na lalaki at babae, kasama ang aming mga kawan at kasama ang aming mga bakahan, ay pupunta kami sapagkat kami dapat magdaos ng isang kapistahan sa Panginoon. Sa makatwid baga, ang malinaw na sinabi, lahat po sila. Po, walang maiiwan po sa buong miyembro ng sambahayanan ay kasama. Maging po yung kanilang pong mga alagang hayop. Bata, matanda, may ngipin o wala, babae at lalaki, mga minamahal ko, yan po ang maliwanag na sinabi na lahat kami ay pupunta at hahayo upang magpuris Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, napakahalaga po. Ito po ay maging atin pong saluubin din, sa atin pong pagpupuri sa Diyos, sa atin pong paglilingkod sa Kanya. Atin pong idalangin na ang buong pamilya po natin ay magkakasama. Napakahalaga po na pangunahin ng ating pong nilalagay ang pangangaral, ang mabuting balita, ilagay natin mismo sa ating sambayanan. Yan po ang ating pong first mission field talaga. Mula po sa katuruan ng Biblia na sa pagpapahayag natin ng Ebanghelyo, sa paghayo natin ay una sa Jerusalem at pagkatapos sa buong Judea at pagkatapos buong Samaria at pagkatapos hanggang sa dulo ng mga lupa. Yan po ay ating tahanan, yung pong Jerusalem na yan, mga kapatid. Kaya nga po, napakaigi po, kaya lagi natin pinatutugtog, as for me and my house, we will serve the Lord. Lagi natin binabanggit, mga namahal ko, sa atin pong pagpapasimula na iyon ang maging saluubin ng bawat miyembro ng pamilya na magkakasamang naglilingkod sa Diyos. Ito po, walang maiiwan, po, ang sabi doon. Ngayon, anong nangyari? Napuno ng galit ang hari. Iniisip ba ng Diyos, ng iyong Diyos, na pahihintulutan kita, kasama ang iyong mga asawa at mga anak, sa napakapanganib na ekspedisyon? Hindi ko gagawin ito. Kayo lamang na malalaki ang paroroon upang maglingkod sa Panginoon. Kung sa isang saglit, parang tila baga may concern ito pong si Pharaoh, po. Kasi ang sabi ay mapanganib na expedition. Sasama nyo yung mga bata nyo at yung mga asawa nyo. Ayan po ang kanyang pagpagambanggit, Pero sa ating pong kasaysayan na ating pong pinag-aralan, abay halos patayin nga nung unang makiusap si Moises at Aaron na pinahirapan lalo yung pong paggawa nung pong mga kanilang ginagawa. Diba tinanggal po yung mga pampalapot, yung kanilang tinatapakan, po. Ay heto, ay parang tila baga concern pa ngayon si Pharaoh. Sabi nga sabihin mo sa taga-Maynila yan, baka sakaling maniwala. Sa lagay po nito, mga naman ko sa kanyang pagsasabi, ay parang hindi naman angkop yung kanyang binanggit. Po? Kaya nga, ang nangyari ay ganito po. Wait lang, atin pong ilipat
Ang nangyari po ay ganito, ang matigas na puso at mapang-api na haring ito na naghahangad na lipulin ng mga Israelita sa pamagitan ng mahirap na paggawa ay magpapanggap ngayon na siya ay may malalim na interes sa kanilang kapakanan at isang magiliw na pangalaga sa kanilang maliliit na bata nang siya ay nagplano lamang na panatilin sila bilang isang pangako ng kanilang pagbabalik. May hidden agenda po pala, mga minamahal ko, no? Ito po ba ay ating pong nasumpungan na nangyayari? Yun pong tila baga yung ating concern ay ating pinapahayag, pero in reality ay hindi naman talaga concern yung ating pong nais, kundi ito po ay isang self-serving na pagnanais, no? Ito po ang nangyari dito po kay Pero. Yung kasiguruhan na sila po ay babalik, sige na nga, kayo ay humayo na, pero iwan nyo, indirect, mga kapatid, indirect, kanyang pinapayag, ngunit iwan nyo ang inyong mga anak, ang inyong mga asawa upang bumalik kayo. Alam nyo, mga kapatid, sa pagtugon sa Diyos, hindi po uubra na meron pong katwiran Hindi po uubra na kapraso lang yung atin pong ibibigay. Kasi tanda natin, kahit na atin pong naisuko ang 99.9% of ourselves, yun pong 1% na yon ay open pa rin sa paggawa ni Satanas upang yung 99.9 mo na isuko na ay makuha niya po. Tanong sa atin, kapag naglalakad tayo, nakasapatos tayo, mga minamahal ko, nasingitan ng kaprasong bato, ano pong nangyayari sa inyong pong paglalakad? Kapag yan, sumingit po doon sa medyas nyo, sa loob ng sapatos, naaayos po ba yung paglakad nyo? Nagpapatuloy pa rin po ba na tumutusok-tusok sa talampakan nyo yung bato na maliit na pumasok? Mga kapatid, hindi, di ba? Ang ginagawa natin, humihinto tayo, hinuhubad natin sapatos, tinatanggal yung bato upang makalakad pa. Ganun po, mga minamahal ko, ang nagagawa kapag yung atin pong buong pagsuko ay hindi natin nagawa sa Diyos. Naaantala ang ating pong paglalakad at magkaminsan na hindi tayo makalakad. Kaya ano po nangyari doon sa ating pong pinag-uusapan? Sabi, inutusan si Moises na iunat ang kanyang kamay sa ibabaw ng lupain at umihip ang hanging silangan at nagdala ng mga balang. Napakalubha nila. Bago sa kanila ay walang balang na gaya nila. Ni magiging gayon din ang kasunod nila. Pinuno nila ang langit hanggang sa magdilim ang lupa at nilamo ng bawat sariwang bagay sa lupa at sa gitna ng mga punong kahoy. Imagine niyo ito. Umulan ng granizo. At pinatay yung mga baka na roon at yung mga tao na nabagsakan. At marahil, dahil nga ay ito ay granizo, marahil yung pong mga ibang mga halamanan nila, mga puno nila ay napinsala na rin. At heto na, mga minamahal ko, ang mga balang na kung saan lahat ng makikitang maaaring kainin ay kinain na nga. Napakatindi, no? Mga kapatid ko, yung mga pangyayari kung atin pong i-imaginein, yung pong mga kaganapan. Kaya dahilan sa ang Diyos ay alam po ang puso ng tao, ay sino lulukuhin natin, ano? Kaya nga ito, mga kapatid ko, let this be as a reminder to us, be a reminder to us na kung saan, mga kapatid, hindi po natin mapaglilinlangan ng Diyos. Alam niya ang laman ng ating pong puso. Siya ang Diyos na nakababasa ng ating isipan, ng ating pong puso. Maging yung biglang ng ating pong buhok, alam niya. Yung pa kaya lililangin natin siya. Kaya nga, ano ang nangyari? Yung pong salot na sinabi ay nangyari pa rin. Bagaman parang tila ba nga maganda yung kanyang layunin, pero alam ng Diyos ang tunay na dahilan. Kaya nga, inutusan si Moises na ituloy ang pagpapalaganap ng pong salot ng balang. Kaya ang ginawa, ipinatawag ng hari si Moises at si Aaron sa pagmamadali at sinabi sa kanila, ako ay nagkasala laban sa Panginoon ng Diyos at laban sa inyo. Ngayon nga ipatawarin mo. Isinasamo ko sa iyo
ang aking kasalanan na ngayon lamang at idalangin mo sa Panginoon mong ninyong Diyos na kanyang alisin sa akin ang kamatayang ito lamang. Ginawa na niya yon at bumangon isang malakas na hangin kanluran na nagdala sa mga balang patungo sa dagat na pula upang walang matira kahit isa. Ngunit sa kabila ng pagpapakumbaba ng hari habang nagbabanta sa kanyang kamatayan, sa sandaling maalis ang salot, ay pinatigas niya ang kanyang puso at muling tumanggi na palayain ang Israel. Kung tayo po ay makikinig, parang tila baga sobra na itong hari, ulit-ulit na lamang ang kanya pong pagbabalat kayo. Kapag ka may dumating na mga salot at naperwisyo sila, ay parang tila baga nagsisisi at hihingi ng pagpapatawad. Naiinis tayo, at medyo may yung ating pong puso sa kanila pong hayagang sa Diyos. Pero sa katotohanan, mga kapatid ko, ito po'y sundot sa atin. Kaya gaya nga po nung nangyari kay David, nung siya ay kanya pong pakialaman si Bathsheba, na asawa ni Urias, na kung saan ay pinatay pa nga si Urias. Diba, si Nathan ay pumunta sa kanya at kinuwento isang kwento na kung saan ang sabi ay meron pong mayaman na maraming hayop at pagkatapos may isang mahirap na iisa lamang yung hayop. Nang may dumating na bisita doon sa mayaman, ang ginawa ay kinuha yung pong sa mahirap at yun ang inihain. At ang si David ay galit na galit. Ang sabi niya, dapat dyan ipatayin. Nang sabihin sa kanya ng ni Nathan na propeta, ikaw yon aking hari. Mga kapatid, sampal sa mukha ang nangyari. Ganun din po, mga minamahal ko, ang nangyayari dito kay Pharaoh. Madalas sa ating pong buhay, ganito tayo. Kapag ka ayahay, tuwan-tuwan tayo. Ngunit kapag hindi natin naalala ang Diyos, ngunit kapag ka dumating ang mga pag-backfire ng ating mga maling desisyon, naalala natin ang Diyos at nangangako tayo. Ngunit kapag ka umayos ng lahat, muli ang pangako ay napapako. Kaya ngayong umaga, napakaigi po natin pong pag-aralan pa, sa pamamagitan ng ating pag-share sa umagang ito ang ating pong aralin ngayong umaga. Yan po ang ating pamagat, mga balang. Kaya kung meron kayong nais na ibahagi sa atin pong pinag-aralan ngayon, ano po ang take away na meron po kayo, At maigi po natin pong itong share, Tingnan natin. At yung pong mga nasagap nyo ay iba sa nasagat ng iba. Pagsamasamahin po natin upang sa gayon ay mas malaking kapakinabangan ang atin pong matanggap ngayong umagang ito. Samantala, atin pong binabati si Sister Janet Maribel Yosay ng Paz. Good morning po, happy Sabat, kanatong tanan. Ayan. Happy Sabat, malipayong adlaw na ipagpahulay, Sister Janet, at sa inyong pong buong family, and God bless po sa inyong pong ministry at sa inyong pong pupuntahang church. Ayan, sa inyong pong kaalaman, may ministry po sila ng music ministry at mga pangangaral sila, Sister Janet, kanyang buong pamilya, atin pong idalangin sila sa kanila pong mga ministry na yan. At ganyan din, Sister Nora Arena ay nasa FB Live, marahil walang kuryente o mahina ang signal po, kaya hindi nakapasok sa Google Meet. Sister Nora, ingatan kayo ng Panginoon, Sister Nora, lalo na po sa inyo pong pagpunta sa bahay-sambahan. Ayan, sabi niya ay good morning po sa lahat, happy Sabat po. Ayan, so yan po yung ating mga nasa FB Live po natin, At si Ate Peli, Ate Peli, pagaling po kayo maigi at nawa ang pag-iingat ng Diyos ang sumanyo pong lagi, ang pabamaga ng iyong pong tuhod o yung pong paa ay nawa ay malunasan ng ating pong mahal na Diyos upang sa gayon ay kayo po ay pag-church na rin. Okay, sabi din ni Ate Bib Almasan, happy Sabat po sa lahat. Please pray para sa friend ko, may brain aneurysm, nasa ospital ngayon. Nako, atin pong idalangin ito pong kaibigan ni Sister Bib Almasan, nasa ospital at may brain aneurysm. Sama po natin sa prayer, mga kapatid, sa ating pong personal prayers. Okay, so ang oras po natin 6:14, kaya kung meron kayong nais na ibahagi ay pindot lamang po upang atin pong mapakinggan ang tinig po ninyo. Okay, go ahead po, Ate Lita. Hey, good morning pong muli. Alam niyo po, dito po sa pinag-aaralan natin, makita po natin, sabi nga itong mga taga-Ehipsyo ay merong
Diyos-Diyosan sila na may bilang 1,500 na iba-ibang mga Diyos. At isa dyan yung Diyos nila ng ilog, ganun din yung lupa. Kaya nakita natin, ito yung inano nila, yung pinaano ng Panginoon na yung mula sa lupang kanilang sinasamba na pinagmumula ng kasaganaan, ang ilog naman ay simbolo ng buhay. Ito yung mga pinuksa ng Panginoon sapagkat pinapakilala lang na wala talagang magagawa tong mga Diyos-Diyosan nito at pinakilala ng Diyos na siya lang talaga ang tunay na Diyos na dapat nating sundin. Ano po. At isa pang nakakatuwa doon, nung tanongin sino yung pupunta, sino yung sasama, mabilis ang tugon yung aking buong sambahayan. Kaya ito din po ay nagaano sa atin na talagang akayin natin ang buong sambahayan natin. Wag po tayong kayo-kayo na lang, o saka na lang. Yung parang ganun po ba yung tinuturo sa atin ngayon na naisin natin na yung buong sambahayan natin talaga ay maisama sa paglilingkod para maisama din naman lahat sa pagliligtas ng Panginoon. Kasi sabi nga kung ano yung ating ginawa, yung ginawa at hindi natin ginawa, ipagsusulit natin sa Panginoon. Kaya ito pong ating leksyon ay muling nagpapaalala sa atin kung ano ba talaga dapat ang ating gagawin. Ano po, kaya papasalamat muli tayo sa Panginoon sapagkat yung ating kapabayaan, unang-una na ako doon yung, sige kung ayaw nyo, diwag nyo. Kasi nakita natin sa bawat salot, walang sawa yung mga inuutusan ng Panginoon, si Aaron at saka si Moses na balikan uli si Paraon. Pwede naman siguro, matigas ang ulo mo, sabay-sabayin ko na yung salot. Pero hindi, iniisa-isa pa ng Panginoon. Ibig sabihin sa bawat pagpapaalala na yun sa pamagitan ni Aaron at yun, tsansa po yun talaga para kay Paraon, nakilalanin na yung tunay na Diyos. Pero sa halip na kilalanin, pinagmamatigas. Kaya ganito rin po tayo. Ganito ako. Sabi ko nga, minsan nagsasalita na yung Panginoon, ayaw ko pa rin pakinggan. Pero hanggat nararamdaman natin na may tusok, papasalamatan po rin natin ang Panginoon sapagkat ang banal na Espiritu ay andyan pa na kinikilos po tayo. At papasalamatan natin ang Panginoon sa bagay po na yun. Yun lang po. God bless us all po. Yan, amen. Thank you, Ate Lita. Isa rin sa mari nating makita dito. Opo, hayagan ang ating pong Diyos ay nagpapaalala. Kagaya po ng kay Pharaoh po. Pero wag naman sana nating gayahin yung pong ginawa ni Pharaoh na sa bawat pagpaalalang ganon, paanyayang ganon mga kapatid ko, ay intentional na hindi pinakikinggan. Ay sabi ay pinagbatigas ni Paraon ang kanyang puso. Yun po mga kapatid ko ay desisyon. Yun po ay kanyang gawa mga kapatid ko. Yun po ay kanyang pagpili. Kaya nga sa bawat pagpili natin na tayo magbingi-bingihan at atin pong ipagwalang bahala ang kanyang pong mga salita, ay nangyayari mga kapatid na hindi na natin napakikinggan ang tinig ng Panginoon at hayagan na natin ito na nilalabanan. Kasi ang sabi po ng banal na kasulatan, yung pagpigati sa banal na espiritu, yan po ang pinakamatindi nating kasalanang magagawa mga kapatid ko. Ang nangyayari kasi tingnan nyo po napanggan nyo po ba yung tinatawag na sa Tagalog may tawag doon yung kabal po. Kapag pinapalo mo yung bata sa madalas mong pagpalo, nakaka-develop siya na parang immune na siya doon sa pagpalo. Na kumbaga pinapalo mo, pumapasweet pa. Para hindi na iniintindi. Parang manhin na doon sa pagpalo natin. Ganon din po ang nangyayari kapag sa bawat ating pagtanggi sa Diyos, ay atin pong nilalabanan siya, pinaghihimagsikan siya. Later on, mapapansin nyo, yung atin pong mga guilty feeling, wala na. Parang anong sinasabi natin? Sa unang ng kasalanan, mga kapatid, ewan ko kayo po ay makaka-relate. Sa unang tagpo ng pagkakasala, mabigat na mabigat yung puso mo. Andon yung pagsisisi na talagang dinudurog ang puso mo na nagawa mo yon. Pero subukan nyo po yung pangalawa. Subukan nyo yung pangatlo. Subukan nyo yung pang-apat. Later on, mga kapatid ko, pansinin nyo pong maigi. Hindi na natin pinagsisisihan halos
at kung saan binabanggit man natin pero wala sa puso, ang nangyayari mga kapatid ko ay pinangangatwiranan na natin. Kaya ako naman lang ginagawa yun kasi ganto kasi ganto. Ang sabi po sa nabasa ko sa sulat ni Sister White, ang kasalanan, pagka ito ay napangatwiranan, kapag ito po ay na ating pong ipinagtanggol na, hindi na po kasalanan ang dating niya. Mamnamal ko, parang pinapahayag natin na totoo na po iyon. Kaya nga may kasalanan na hahantong sa kamatayan. Yan po ang kasalanan na hindi na pinagsisihan. Yan po ay dulot ng ating pagpigati sa banal na spirito. Okay, kaya nga mga kapatid, napakahalaga pong leksyon yung ating pong pinag-aaralan ngayon, at nawa ay ating idalangin na yung ating pong aralin ay makarating sa bawat isa sa atin at sa wakas ang puso natin na mawagbag na tayo po ay tumugon sa kanya pong panawagan.